We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Hello mga ka-duet namin sa ating programang We Can Do It. Kami po ay tuwang-tuwa na naman sa galak. Alam mo, we always look forward to this time na makasama kayo. So ano man po ang inyong mga ginagawa ngayon, kumakain, nakikipagkwentuhan, or just maybe playing with your cellphone, iniimbita namin kayo for the next 30 minutes dito sa ating programang We Can Do It. And of course, ang aking mga poging kasama dito ay magpakilala naman kayo. Hindi, ikaw muna, Kuya Dave. Yan. Isa lang po ang pogi. Nakikiambus lang ako sa pagandaan namin. Kay Marcelo po. Ito naman po si Jonathan Ortiz, sumusunod po sa mga yapak ni Kuya Dave Marcelo. We are so blessed today kasi alam mo itong si Kuya Tatan ay hindi na siya regularly sa ating program because he's such a busy person. Kasi siguro pag nagtatrabaho ka sa FEBC, kailangan siguro busy ka. Yeah, tama yan. So, I'm so glad that you're here, Tan, to give us FEBC updates, what's going on sa FEBC Southeast Asian countries natin. So, but before that, we welcome back to the program. Salamat, Ate Maru, kasi hindi to We Can Do It ngayon, We Can Trio. We Can Trio in the help of God. Kaya si Kuya Dave naman has something very special for us today. Tulad nga na sinabi ni Apostol San Pablo at mga taga-Pilipos, magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo nagpapalakas sa atin. Kaya appropriate yung pamagat ng ating programa, We Can Do It. Bilang dalawa, we play with words. Yeah, that's right. Magagawa natin anumang bagay sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Yes. Minsan po, mayroong isang bata at may isang pastor na ang nangyari po noon ay bigat na bigat siya. Sabi niya, Panginoon, nahihirapan na po ako sa buhay. Ang ginawa ng Panginoon ay pinarala siya ng isang magandang karanasan. Ganito po ang nangyari sa kanya. Meron siyang isang anak na hindi nakakalakad at umakyat siya sandali sa kwarto para tingnan yung kanyang anak. Ngayon, sabi niya, Daddy, dalhin mo ako sa aking kwarto, dalhin mo ako sa aking mga laruan, at hindi ko mapaglaruan yon. Kaya ginawa niya, binuhat niya. Habang binubuhat niya, sila'y gumagawa na rin ang mga gawaing bahay. At sabi ng kanyang anak ganito, Daddy, nakita mo na, sa sarili ko hindi ko kaya, pero pagkakasama kita, magagawa natin. And then an idea hit this person. Sa ating sarili, hindi natin kaya. John, pero sa tulong ng ating Panginoon, we truly can do it. Kaya mga nakikinig at mga nanonood, wag po kayong mawawalan ng loob. Sinabi sa atin sa aklat ng Hebreo na wag natin kalilimutan ng mga pagtitipon, kundi magpalakasan tayo ng loob. Una sa ating mga sarili, magpalakasan tayo ng loob. At isang bagay na huwag niyong kakalimutan, sa tulong ng ating Panginoon, ay sa sinabi ni Apostol San Pablo, kakayanin natin. Kaya maganda yung ating palatuntunan. We truly can do it. Kaya huwag tayo manlupay-pay. Pakandili tayo sa ating Panginoon. Allow the Lord to help you. Because with the Lord, pagkakatulong natin ang ating Panginoon, we truly can do it. Kaya mga kaibigan, yan po ang ating mga hindi naman patalastas, kundi mga reminders natin sa ating buhay because we really need God. We cannot do anything without Him. But through Him, we can do everything. Ayan, Ate Maru, alam mo, tayo kasi ako, personally, makakalimutin ako eh. Kaya we always need to be reminded by the truth of the Lord. Kaya itong ganitong palatuntunan, a devotion for us, God's word na mapapakinggan natin. Kagad ibabalik tayo ng Panginoon na
okay, ako ang may control nito. Pwede tayong lumapit sa kanya lagi. At pinapaalalahanan niya tayo. So thank you. Thanks for the invite for me to come back yes, of course. Share. Alam mo tan, hindi pwede, hindi ka talaga pwede. Hindi pwede na hindi ka talaga pwede. Yeah. Talaga magkakasama tayo. We can do it. Hindi po, hindi. Ito ho'y magpapatuloy. Gawain po ito ng Panginoon. Right? Yeah, that's right. So, Dan, we are so glad that you can share with us what is happening right now with the Far East Asian, natin yung mga nangyayari sa iba't ibang FEBC station or right. offices. Well, Ate Maru, Kuya Dave, it's sa atin pong mga nakikinig ngayon salamat po sa opportunity ito kasi we always make it a point na bahaginan kayo kung anong ginagawa ng FEBC, no? Alam ko na nakikinig kayo sa atin sa radyo, sa meron na nga TV, at the same time Facebook Live. Pero alam nyo na meron rin tayong broadcast sa Southeast Asia. Correct. Ginagamit pa rin natin yung shortwave. Kaya ito po ang connection ko sa ministry ng FEBC through broadcasting Southeast Asia. Kuya Dave, kanina nagkikwentuhan tayo doon sa paggamit pa rin ng shortwave. Hindi natin aalisin yung lumang technology po ng shortwave because this is an old technology. However, it covers a lot dahil naaabot natin yung mga kasulok-sulukan ng mga lugar. Kaya ito yung ating patuloy na paggamit. Alam po ninyo yung ministeryo po ng Through the Bible. Magandang partnership po natin yan sa gawain ng Panginoon. Yes, ang Through the Bible po ay isang ministry na pinangunahan ni Dr. Vernon McGee na nagtuturo from Genesis to Revelation. Correct. Yung complete preaching ng scripture systematically. In fact, kung minsan verse by verse pa yung pagtuturo ni ayan, term natin doon, exposition, expound yung scripture. And it's very, very helpful po. Malaking tulong ito lalo na sa mga ethnic people groups. Kaya ngayon ang isang involvement ko ay yung partnership natin with Through the Bible. Very, very supportive sila sa gawain po ng FEBC. At lalo na doon sa mga ethnic people groups na yung iba wala pang complete Bible, complete scripture. Ang alam naman natin ng maraming mga ethnic people groups po na sila ay oral learners. Kaya gusto nilang naririnig yung salita ng Panginoon. Kaya itong Through the Bible ay magandang partnership natin sa kanila. So, kasisimula po natin ng Through the Bible with Shan, yung people groups po ng Shan, ng Hmong. Ang mga Hmong po ay ganda ang ginawa ng Panginoon talaga sa mga Hmong sa pamamagitan po ng FEBC. Alam niyo yan, alam yung history natin na 300,000 sa isang letter na natanggap natin na nakikinig sila. Correct. Dito po yan actually sa Vietnam, yung movement ng Panginoon. And until now, may movement ng Panginoon sa kanila. At meron pa rin tayong mahusay na lingkod ng Panginoon na nagpapagamit talaga para magsalita at ipahayag ang salita ng Diyos. And meron rin tayong partnership with Mien people na sa Through the Bible. Hindi lang yan, marami pa. Alam niyo yan, ito yung akin pong role na ginagampanan na magkakasama, I'm involved in. Kaya ito yung nababanggit ko. Dahil nga sa ganda ng partnership. Wow. Gaano karaming bansa na abot natin, Kuya Jonathan, magitan dito? Kung pabibilang natin. Well, in total countries na pinaglilingkuran ng FEBC ay more than 50.
More than 50 countries. Oh, wow. Pero syempre iba pa yung people groups. Yung language ng people groups na pag-broadcast natin ay umaabot na tayo ng mga 150 languages. Oh, wow. Languages. Oh. So dahil nandun tayo sa ministry ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Ito yung focus natin. Radyo tayo audio tayo, it's media. So therefore, ang maaabot talaga natin sa kanila yung boses natin, yung mensahe natin. Kaya yun ang focus talaga ng FEBC. Yes. Paano na narinig yung broadcast natin? Siyempre, hindi naman sila lahat mayroong radyo na Correct. FM. Correct. Mga tablet, halimbawa. Paano nakakarating ang broadcast natin? Well, meron ho tayo ngayon dahil nga sa social media, no? Ang Facebook very popular pa rin sa kanila. Ito nga meron akong tinitingnan na analytics dito. Noong last year, January to December 2022, naka-engage tayo ng 25.3 million. Million ito. Alam niyo naman ang social media, no? Very, very popular. Ito ay 2020 January, year 2022. However, ngayon sa September pa lang naka 21.2 million na tayo yung engagement natin na yung mga nag-views nito sa atin. These are the people groups. These are the actually, because we're serving sa Thailand, yung responsibility natin sa Thailand, ng 17 people groups. 17. Out of the 17, there are, I think, 13 or 14 who are using Facebook. Oh. So 13, 14 people groups sa Facebook. Out of that is meron na tayong hanggang September yun, no? September yung counting. Meron na tayong 21.2 million engagements. Purihin ng Panginoon. Napaka-laking bilang niya kung tutuusin. Hindi natin sila madala sa isang building, sa isang church. Pero sa pamamagitan ng impapawid, pamamagitan ng broadcast, naaabot natin na napakaraming mga people group. Right. Ano ang pagkakaiba, Kuya John, ng people group, bagong terminology, people group at yung mga, halimbawa sa Thailand, ilang people groups meron? Ako, marami sa Thailand. In fact, I could look at it, we could look at it sa salamat sa Diyos, meron na tayong mga Joshua Project na pwede nating puntahan, alamin, dahil ito yung mga missions-minded na ministry na talagang they give us numbers kung sino yung pa yung mga unreached, pero hindi ko alam yung total. Pero with this, kasi overlapping, Ate Maru, no? Dahil we call this transnational people groups. Nakatira sila sa yung people groups nila nasa Thailand, nasa Myanmar, nasa Vietnam, nasa China, yan yung mga areas na yan. They still kept their language, they still kept their culture. Kaya yung mga ministers natin, yung mga broadcasters natin, umiikot yan sa mga lugar. In fact, mayroong mga lugar na hindi sila basta-basta makakapasok. Lalo na sa Myanmar ngayon, sa Vietnam, depende sa kung sino ang gatekeepers na tinatawag natin. Kung maganda yung relationship noong kung sino man yung church doon or na siguro kamag-anak nila yung gatekeepers, pwede silang makapasok. Pero it's the other way around. Sa ibang stories, yung kamag-anak nila nagagalit sa kanila, pinipersecute sila dahil nakakilala sila sa Panginoon. It's very unique. But when we talk about people groups or yung ethnic people groups, ito po mostly ay nasa mga remotest part of the world. Nasa mga bundok yan. Kaya hindi natin tinatanggal yung shortwave. Wow. Dahil ang shortwave ay nakakaabot sa kanila doon. Ang shortwave, tulad na meron tayong mga radyo, meron kayo napapakinggan nyo pa rin sa AM at ngayon may FM. Yung mga radyo sa gitnang Asia, lalo na sa Timog Silangang Asia, na popular yung mga tinatawag na radyo na may shortwave. Kaya hanapin nila yung broadcast natin at sa pamamagitan ng shortwave broadcast
at nanggagaling ang signal galing ng Pilipinas. Sa Pilipinas. Right. Galing ng Bukawi, galing ng iba. Yes. Nagiging launching pad yun. Isipin niyo ang kamangha-mangha sa radyo, nasa studio yung broadcaster. Papadala ng transmitter yan, pupunta sa launchpad galing ng Pilipinas, nakararating sa mga bansa at sa mga tao na hindi mararating ng traditional. Wow. That's true. Kaya napakalaking ng bahagi ng Paris Broadcasting Company. Amen. Pinupuri natin ang Panginoon. Napakaganda ng mga reports mo. Well, Kuya Dave, Ate Maru, sabihin ko pa sa inyo, lagi nilang sinasabi, kasi nga walang local churches doon sa mga remotest part na yon, yung mga liblib talaga, dadalawin lang sila doon ng mga missionaries, o pagka sinabi na natin mga missionaries, hindi lang galing sa West meron na ring mga local na nire-reach out sila. Sasabihin nila, alam po ninyo, ito pong radyong ito, ang pastor po namin. Siya nga naman. Talagang wala silang Ito, magtitipon-tipon ho kami, 12 ho kami, at least 12 or more. Ito ang lagi naming naririnig. Wow. Ito ho ang pastor namin dito sa lugar na ito. Sa mga tao maging sa iba't ibang panig ng Pilipinas, halimbawa, ito noong pang mga 70s na kami pumupunta sa mga tribal people, halimbawa, sa Zambales. Dala-dala nila yung kanilang, ang tawag PM radio. Missionary radio. Dala-dala nila yon. At ang ginagawa na may hawak ng radyo, titipun niya yung mga tao. Makikinig sila sa programa sa FEBC. Ito nagbibigay sa kanila ng kanilang spiritual feeding. Kaya radyo na pinaka-pastor nila, radyo na pinaka-counselor nila, radyo na pinaka-pinagmumula na informasyon. Ganun na ganun, Kuya Dave. Ganun pa rin doon sa mga liblib na lugar. At alam nyo, only eternity will reveal yung nagawa ng ating sama-sama pagtutulungan. FEBC at kayo po na nasa likod ng FEBC sa mga dumadalangin, sa mga nagtataguyod, ay sama-sama tayo sa kaharian ng Diyos para maabot ang angaw-angaw, milyon-milyon ng mga taong ito na hindi madarating, hindi maaabot ng pangkaraniwang misyonero. Alis po magitan ng radyo, nakarating. May kasabihan nga na ang ginawa doon ng mga bansa, nilagyan nila ng mga kurtinang bakal at kurtinang kawayan, yung mga borders, meron sila nalimutan hindi nila tinakpan yung ibaba. Kaya doon naman tayo dumadaan. Alam mo, nababalitaan natin yung mga jamming, against our program. Hindi ko nabanggitin yung bansa. Kaya lang magastos din yun sa kanila Kasi bibili pa rin sila ng transmitter, gagastos sila ng kuryente, kaya magastos. Kaya, praise God then for social media, yung digital technology, dahil ngayon, nasa mga cellphones na rin natin sila. So, simultaneous yun. Nag-broadcast tayo ng radyo, nakikita rin sa social media. Kumbaga, ang weakness ng social media naman ay isang click lang. Pagka kinlik na ng nagre-restrict na nagbabawal na bansa, one click ka lang. Wala ka na. Yun yung downside ng social media. Kaya ngayon sa China naghahanap tayo ng avenues. Sa backdoors tayo nagpupunta para ang mga listeners natin sa China ay makarinig ng gospel natin. We're using all the technologies, we're using AI. Alam nila yan, kung nakikinig man sila na para i-restrict tayo, ay alam nila na we're using all the technologies that we have para magamit. Kaya ho ang technology ay tool ho ito, gamitin natin ito para mapahayag ang salita ng Diyos. Kasi pag sa media, sabi mo tan, one click lang. Pero pag may radyo ka, idadial mo pa Medyo matagal. Right. paghahanap mo, Kaya nga magastos pagka i-jam nila. Tama. Magastos 'yon. And then you were telling us yung statistics lang ng Far East Broadcasting Company sa Southeast Asia. Southeast Asia lang. Right. And millions already. Right. Maybe other ministries, maybe
other radio ministers are doing this in some parts of the world. Oh yeah. Yeah, kasi because of the lockdown, maraming nagpuntahan ng paggamit ng media. Nakita talaga na-emphasize ng husto yung ministry natin ng media. Kaya maraming gumagamit nito. However, ang salamat natin sa Diyos, we've been doing this for more than 70 years. 75. Oh, yeah, more than 75 years. Ito, gusto ko lang balikan ulit itong, again, it's changed lives. Yes. Yung mga binagong puso. Meron akong picture dito na hindi ko po maipapakita sa inyong lahat kasi nasa isang lugar po siya na pinagbabawalan po ang Christianity. Yeah. Pero ito, Mien people group ito. Mga sila, mga witch doctor kumbaga, shaman, yung mga shaman. Nakikinig po sila nung broadcast natin sa kanila. Nung nabalitaan nila, nadadalaw ang ating mga broadcasters. So, nakikita niya, ito, broadcaster natin yan. Yeah. Yan. Sabi nila, gusto namin silang kausapin. Kasi nga, naliliwanagan na sila. Dahil ang mga shamans po ay they deal with spirits. Yes. And naipapasa pa actually from their parents, mga magulang nila, tapos maipapasa sa kanila. Pero ngayon gusto nilang mapalaya sa hawak ng espiritu. Ganun yung transformation. Yeah. Ngayon, nakakilala sila sa Panginoon, tumanggap sila sa Panginoon, kinilala ang kapangyarihan ng Panginoon. Ayun, ito may mga pictures na sinusunog na nila yung kanilang mga paraphernalia. Oh, wow. In fact, sabi nga nung ating ethnic director, sabi niya, hindi mura yan, mahal yan. Kumbaga, iyan yung kabuhayan nila. Na they really gave up their livelihood for following God. Kung makikita nyo lang mga tagapanood at mga tagapakinig, hindi namin maaari ipakita. Oo, tama. Pero yung isang larawan dito, isang picture dito na may isang lumapit sa Panginoon, nananalangin. At yung isa naman, meron siyang katapat na computer at nakikita niyo ngayon ang mensahe. At nakalulungkot lang na hindi namin maaaring bahagi sa inyo. Pero isa sa mga very touching pictures dito na yung kanilang mga kagamitan ay kanilang sinunog, ibinaksin nila completely sapagkat sila nakakilala sa Panginoon. Doon na sabi ng Panginoon na hindi makakapanaig laban sa kanyang kaharian ang hukbo at ang puwersa ng kadiliman. Amen. Kasi liwanag ang dala natin. Correct. Ang liwanag kasi kahit ng maliit na posporo lang, liwanag sa madilim. Kaya wag tayong manghihinawa, wag tayong madi-discourage sa paglilingkod sa Panginoon, sa pangangaral, sapagkat ang Diyos ang siyang gagawa sa likod ng ating mga effort. Ang nakakatuwa, Kuya Dave, Ate Maru, yung narrative natin nagampanan na ng Panginoong Jesus Yung ilaw na yon ay sinimulan na niya nung sa krus ng Kalbaryo at nabuhay siyang maguli. Pero ang pangako niya na nakaupo na naman siya, nakaluklok siya sa trono ng kanyang sa side. Nandun na siya, nagwawagi. Ang pinapakilos niya ngayon ay tayo. Amen. Tayo sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Nandun yung ilaw. Kaya i-share natin yung mga ilaw na yan. Kahit maliit na ilaw yan, doon nga sa maliit na ilaw, doon sa pinakamadilim na madilim, nagliliwanag ng husto yan. The more darkness it is, the more dark it is, the more the light shines. Alaala ko tuloy yung nursery rhyme na, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Balik tayo doon. So, shine mga kaibigan para sa ating Panginoon. Kuya Dave, pakiano nga yung ating little announcement. We can do it sa tulong ng Panginoon. Pag pamahayag na salita ng Diyos, we truly can do it. Ito po ang ating programa, We Can Do It. Ang ating Kuya John, kasama natin ngayon, napapakinggan sa FEBC Radio TV, sa Facebook naman at sa YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV. Salamat po sa inyong pagsubaybay. At ganun din, Kuya Dave, ay napapakinggan din tayo sa 1062
sa DY, what was that? Coronadal, Coronadal, South Cotabato. XKI. DXKI, ang ating mga bag-o nga mga kasama, mga higala, ganaga pamatis. Maraming salamat. Dan, thank you so much. Salamat po. Thank you for the invite. Salamat Kuya Dave. Ate Maru. Ay, nako. All the time. Andiyan ka lang eh. Sa Diyos ang papuri, right? Amen. And we can do it. We can trio. So kami po ay pansamantalang magpapaalam mga kaibigan dito sa ating programang We Can Do It. Ito po inyong lingkod, Ate Maru Cepeda Javier. Jonathan Mortiz. Dave Marcelo po, kasama natin sa control, si Brother Per Lagtapon. Tandaan natin, sabi ni San Pablo sa atin sa mga taga-Pilipos, with the Lord, we can do it! Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.